Okay. So kanina, about praise, no? Yung ating pinag-aralan. Ngayon naman, about yung kinanta namin kanina, ng pamilya, no? Ng pamilya ko. No? I believe for me, He died. Oh, yung ating title na ating pag-aaralan ngayon. I believe for me, He died. So, yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Okay? Hilingan ko po kayo magsitayo. So, yan po ang ating pamagal. Yung aming kinanta ng aming pamilya. I believe for me, He died. Kaya yun po ang ating pamagal. Dito tayo sa Galatians chapter 2, verse number 20. Ito yung kaninang kinote ni Sister Lubelga. Ating pag-aaralan. Galatians chapter 2, verse 20. Isang talata lang po ito. Galatians chapter 2, verse number 20. Okay, sabay-sabay po nating basahin dito sa Galatians chapter 2, verse number 20. Nandiyan na po kayo. Say amen. Amen. Basahin po natin Galatians chapter 2, verse number 20. Ready, begin. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Take note yung bandang uli. Gave Himself for me. For you and for me. So yun yung po ang maganda doon. I believe for me He died. He gave Himself for me. For you and for me. Tayo po'y manalangin. Magpagpalang Diyos amang banal na sa langit. Salamat po Panginoon. Nalaman po namin Panginoon nang kami po ay namulat sa aming kaisipan. You gave yourself for me, for us, Lord. Para kami po ay mapatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sapagkat ang kapatawaran sa iyo lamang po, hindi po kung kani-kanino. Salamat po sa iyong kapatawaran na ginawa nung kayo po'y napako sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw muli kayo nabuhay. Salamat po sa inyong pagtubos sa aming mga kasalanan. We are sinners saved by grace. Nang kami sumampalataya, nagkaroon kami ng pag-asa na hindi na kami pupunta sa impyerno. Bagos pupunta kami sa iyong kaharian sa langit. I believe for me, for you died for me, Lord. You died for us, Lord. Salamat po sa iyong ginawa sa aming buhay. Ito ang aming samadalangin, nagpupuri ka ng papasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, mga kapatid. Okay. Pansinin natin yung mga bagay muna na mapapansin natin na may mga bagay na nangyari sa ating Panginoon. No? Isa-isayin natin muna. Narito yung mga mahalagang pangyayari o ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y ipako sa krus. Okay? Pansinin natin dito sa may Luke chapter 22 verse 44. Yung mga pangyayari. No? Tingnan muna natin bilang introduction. Ano ba yung mga nangyari sa ating Panginoon sa Luke chapter 22 verse 44? Luke chapter 22 verse 44. Dito sa Luke chapter 22 verse 44, nakaranas ang Panginoon ng matinding kalungkutan. No? He prayed more earnestly at makita po natin ang kanyang apong dugo sa kanyang pananalangin ay bumuhos. Okay? Sabi dito sa Luke chapter 22 verse 44. Sabi dito sa verse 44, and being in an agony, he prayed
more earnestly, and his sweat was it were great drops of blood falling down to the ground. So makikita po natin mga kapatid, nang siya po ay nasa garden, no? Nagkaroon po siya sa Gethsemane. No, makita po natin, Garden of Gethsemane. Makita po natin, nagkaroon po siya ng agony, no? Yung matinding kalungkutan. Sobrang kalungkutan, pero alam niyo po ginawa niya? Nag-pray. Pagka tayo po malungkot, ano gagawin natin? Pray tayo. Pagka tayo may mga problema, no, pray tayo. Yun ang ginawa ng Panginoon. Nung siya po ay nagkaroon ng agony, sobrang hirap ng kanyang kalungkutan, siya ay nag-pray. Kaya napakahalaga po ng prayer. Hello? Amen. Kaya kailangan natin manalangin katulad ng ating Panginoon. Nung siya'y nalungkot, ang ginawa niya, nag-pray siya sa kanyang tatay. Ikaw dapat ako, pag tayo malungkot sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin mag-pray, manalangin tayo. Para yung kalungkutan natin, yung agony natin mawala. Kailangan po yun. Kaya po nananatili ang kalungkutan ng isang Kristiyano kasi hindi siya nagpe-pray. Hindi nagpe-pray yung Kristiyano, kaya hindi yung kalungkutan nananatili pa rin sa kanya. Kaya ang ganda po ng ginawa ng ating Panginoon, yung siya'y nag-pray, yung kalungkutan nawala. No? Sa kabila nun, mga kapatid, bumuhos pa ang dugo sa kanyang pawis. No? So makikita po natin diyan sa verse number 44. Sabi diyan, sweat was it were great drops of blood falling down to the ground. No, yung pawis niya, dugo ang naging yung tumutulog, hindi tubig, dugo. Okay? Dito tayo sa Matthew chapter 26. So ano makikita natin yan? Yung matinding kalungkutan, agony. No? Matthew 26 verse 67 and 68. Nandito yung sobrang paghihirap ng ating Panginoon sa mga sanadhin. No? Matthew 26 verse 68, 67, 68. Ano po ang sinabi dito sa Matthew 26? Pasinin po natin. No? Sa Matthew 26 verse 27, verse 67 hanggang 68. Matthew 26. No? Ang sabi po dito sa verse 67, pasinin po natin ang ginawang matinding paghihirap ng ating Panginoon. Sabi dito, did they spit in His face? Dinuraan po ang ating Panginoon sa mukha. Ano kaya pag ikaw ang dinuraan? Paano kaya pag tayo dinuraan sa ating mukha? Diba? Nakikipag-away pa nga tayo. Nakakapagsalita pa nga tayo ng hindi magaganda. Pag tayo ang dinuraan ng ating kapwa-tao. Pero meron bang ginawa, may ginanti ba ang Panginoon? Wala. Minsan kasi, yung nangyayari sa ibang mga Facebook ngayon, no? Nagkakaroon ng siraan. Huwag natin gamitin yung Facebook pagdating po pagkaganyan. Hindi maganda. No? Tignan niyo po yung ginawa sa ating Panginoon. Dinuraan pero wala siyang ginawa. Ipaubahin na lang natin sa Panginoon. Yung mga bagay na yan. Kasi pagka in-entertain mo pa yan, no? Lalaki pa yan. Masisira pa tayo sa mga unbeliever. Yung mga unbeliever, tumitingin sa mga post natin. At tayo mga believer tayo, tapos nagsalita tayo ng mga ganon, no? Masisira yung testimony natin. Eh, huwag natin ngayon masira yung testimony. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. No, hindi maluwalhati ang Diyos sa ginagawa pagka ang Facebook ay ginagamit natin sa ating personal interest. Hindi po yan. No?
Pero kung ang salita ng Diyos ang kinakalaban, pwede mo patikusin yan. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan ng sinisira eh. Pero kung sarili lang natin, bigyan na natin sa Panginoon. Amen. Sayang ang oras. Tama. No? Bibigyan mo ng magko-comment ka. Siya rin magko-comment. Magko-comment ka ulit. Magko-comment siya. Hanggang sa masayang yung oras. Amen. Tatagal. O, nakita nyo ng mga madla, nasira na yung testimony. Correct. Mahirap po. Lalo na pagka tayo po ay nasa paglilingkod. Lalo na pag tayo nasa paglilingkod, mga kapatid, mahirap po yan. No? Magkaroon na ng reconciliation. Yeah. Pag-ayos na. No? Ano yung pabarangay? Oh? Dapat ilapit sa Panginoon. Doon natin ilapit sa Panginoon. No? Oh, hindi na kailangan pang ilapit sa barangay. Ilapit na sa Panginoon. Cast thy burden upon the Lord. And cast thy care upon the Lord, and He shall care for you. No? Yun pong nais ng Panginoon. Kaya nga mayroon tinatawag na Jeremiah 33:3. May Matthew 11 verse number 28. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things. Para makita nila yung gagawin ng Panginoon. Amen. Yung kapangyarihan. No? Sabi ng Matthew 11:28, come unto me. No? Tumawag ka at lumapit ang tao sa Panginoon para yung burden mawala. No? So kailangan po natin, mga kapatid, ang Panginoon dinuraan. Amen. Wala po siyang sinabing masama. Hindi siya gumanti. No? Yun ang kagandahan po, dinuraan siya sa mukha. Ano pa? Hindi na siya dinuraan. Pinagpapalo pa siya. Habang nakapiring po ang mata ng Panginoon, pinagpapalo siya. Yeah. Pero ito, nakapiring yung mata niya, tapos pinagpapalo pa siya. Nakatakip. O, 68. Sabi niya sa verse 68, Matthew. No? Matthew 26, verse 68. Ano sabi diyan? Saying, prophesy unto us, thou Christ, who is he that smote thee? Hulaan mo. No? Kung sino ang bumatok sa iyo. Humampas sa iyo. No? No? Hinampas eh. Hulaan mo kung sino yung nagano sa iyo. Nagampas sa iyo. O nakapiling yung mata ng Panginoon, sino yung mampas sa kanya? Alam na niya. Hindi niya alam. Alam ng Panginoon yun, pero anong ginawa ng Panginoon? Tahimik lang ang Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, no? Siya po ay meron siyang, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Amen. Ang Panginoon na bahala doon. Ang pagiganti ay sa Diyos. Hindi tayo pwede magiganti. Sabi nga ng Bible, pag binato ka ng bato, batoy mo tinapay. Para yung kaso, yung tinapay, nung binato, may granada sa loob. Pero mahirap. No? May lason. Yung pala, may lason yung tinapay na binato. Kaya nung kinain, patay na poison. No? Yung pala ang ginawa ng gumante. O sige, babato yung kitang tinapay. Kainin mo to ha. Mabait eh. Ay, bait mo naman. Binato kita ng bato. Binigay mo sa akin, tinapay. Tapos kinain mo. Yung pala, meron palang doon, lason. Oh, yun pala ang naging cause, poison, patay. So, pero ginawa ba ng Panginoon? Naging ganti ba ang Panginoon? No. Hindi po siya. No? Pinagpapalo siya pero hindi siya gumanti. No? Makita natin dito sa verse number 67. Alam niyo po yung word yan, and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands. Yung buffeted him, ibig sabihin, pinagpapalo. Yung pinag-aampas ang ating Panginoon, yung buffeted, pinag-aampas, pinagpapalo. Pero nakapiring ang Panginoon, no? Hindi gumanti ang Panginoon. No?
Sabi ng ibang pilosopo, syempre, di makaganti ang Panginoon, nakapiring eh. Ano siya eh, blindfold eh. Okay? Kaya sabi niya, who is he that smote thee? Hulaan mo nga kung sino. Kaya malaking bagay makakita natin dito, ang kapatid, hindi po gumawa ng masama ang Panginoon. Nanahimik lang ang Panginoon doon. Hindi niya pinersonal. Okay? So malaking bagay mga kapatid, minsan kasi ginagamit ang Facebook, pinipersonal. Amen. 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 No? Maganda ibigay mo na lang verse sa Bible. Amen. Yeah. No? Pag sa Bible yung binigay mong verse, no? Yun mas maganda, pinakamaganda ang verse. In general talaga yan. Yan ang pinakamagandang i-post sa Bible, sa Facebook, ang Bible. Amen. Pinakamagandang i-post. So, walang sasangsala sa inyo kasi salita ng Diyos yan. Amen? Kaya malaking bagay. No? Ano ba ginawa sa ating Panginoon? Busan po natin dito sa Luke, sa John 19:17. John 19:17. John chapter 19, verse 17. Para ma-realize natin, nandun tayo sa, halimbawa, nasa sin tayo ng naghihirap ang Panginoon. Yung mga ginawa ng mga sundalo ng mga Roman soldiers sa ating Panginoon. Ma-realize natin, ano yung ginawa ng mga Roman soldiers sa Kanya. No? Yung hirap na ginawa ng ating Panginoon. Ano ginawa pa? Dito sa John chapter 19, verse 17. So verse number 26, sa verse 17 ng John 19, ito yung pagpasa ng krus. Tanungin kita, alam mo ba kung gaano kabigat yung krus na dala-dala ng Panginoon? Yung bigat ng kahoy na yun, hindi niya kaya yun kung tutusin, pero alam niyo po, nakayanan ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. No? Dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, talagang yung hirap ng Panginoon, makikita mo, pasan niya yung krus, siya lang mag-isa. Yung hirap na hirap siya, tinuruan siya ni Arimatea. Pero makita nun natin, mga kapatid, pero ang Panginoon lahat, ang pumasan ng krus. No? Panandalian lang po yung naging tulong ni Arimatea, Joseph. Pero makikita natin talaga ang Panginoon ang talagang kumuha o nag-ako ng bigat para yung kasalanan natin ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. No? So makikita natin sa John chapter 19 verse number 17, nandyan yung pagpasan ng Panginoon sa krus. Okay? So, makita po natin sa verse 17, no? And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew, Golgotha. Ano pa makikita natin? John 19 verse 1, atas tayo ang konti. Then Pilate therefore took Jesus and scourged him. Ano po yung scourge him? Paghagupit. Hinagupit yung ating Panginoon. Mapapansin niyo po yung scourge yan? Hinagupit yung ating Panginoon. No? Para sa iyo at para sa akin, hinagupit ang ating Panginoon. Yung scourge, him. No? Yun ang ginawa sa ating Panginoon, hinagupit po siya. Okay. Ano pa? Dito pa tayo sa Matthew 27, verse number 37. Matthew 27. Matthew 27, verse 37. Matthew 27, verse 37. Sabi niya, and set up over his head his accusation, written, this is Jesus the King of the Jew. No? Nilagyan siya ng tanda.
At nakalagay doon, no? Siya yung hari ng mga Hudyo. Nilagyan siya ng tanda. Ano pa? Atas tayo ng verse 34. Ano ginawa sa kanya dito sa verse 34? They give vinegar. No? Yung suka. Binigyan siya ng suka na may abdo. Sabi niya sa verse 34, they gave him vinegar to drink mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. No? Pero mo ang hirap ng nauwa ang Panginoon, binigay binigar na may abdo. No? Suka. Yan ang binigay mo sa ating Panginoon. Hindi niya ininom yun. Sapagkat pag ininom niya yun, yun yung nagpapamanhid sa katawan ng tao para hindi maranasan yung hirap. Kaya hindi niya yun, no? Ginarab. Hindi niya yung ininom. Sapagkat pag ininom niya yun, no? Yung hirap, hindi niya mararanasan. Kaya talagang pinaranas ng Diyos yung hirap sa kanyang anak ng Diyos Ama. Okay? So makita natin. Dito tayo, sumunod, John 9, hindi lang yan. Sa John 19:34, sabi diyan, they give him vinegar to drink mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. Okay? Sabi pa dito, sa Luke 23. Luke 23, basahin po natin. Verse number 36. Luke 23, verse 36. Ano po sinabi dito sa Luke chapter 23? Coming to him and offering him vinegar. Okay, Luke 23, verse 36. And the soldiers also mock him, no? So yun, binak po ang ating Panginoon, no? Kinutya. Pag sinabing mock, kinutya po ang ating Panginoon, no? Sabi po dito sa verse 36, and the soldiers also mock him, coming to him and offering him vinegar. So, yun yung ginawa ng sundalo sa ating Panginoon, kinutya siya. Okay? Pangungutya. Paghamak. No? Sabi po dyan sa verse. Basahin pa natin dito sa Matthew 27 verse 42. 41-42. Sabi dyan, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man had done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So makikita natin yung dumating po dito sa Matthew 27. Basta natin. Matthew 27 verse 41 and 42. No? Ano sabi diyan sa Matthew 27 verse 41 to 42? Likewise also the chief priests mocking him, no? With the scribes, mga scriba and elders said, he saved others himself. He cannot save. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. No? So iminak po siya dito ng mga elders and scribes. No? Sabi sa chapter 27 verse 41. No, mga pinuno ng mga saserdote. Okay? At dito sa Matthew chapter 27 verse 39 to 44, at last tayo ng konti. Ano po sinabi dito? 39 verse 39 hanggang 47. And they passed by, reviled him, wagging their hands and saying, Thou that destroyest the temple and beest in 3 days, say thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross. No, likewise also the chief priest mocking him. So nandun yung pangungutya o paghamak sa ating Panginoon. Amen? Matthew 27:30. Anong ginawa po dito sa ating Panginoon? Matthew 27:30. And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. No? Paghampas sa ating Panginoon. Saka yung pagdura sa ating Panginoon. Ano pa? Matthew 27 verse 29. Atras tayo ng konti.
And when they had planted a crown of thorns, they put it upon his head. Nilagyan po siya ng crown of thorns sa kanyang ulo. No? And a reed in his right hand, and they bowed knee before him and mocked him. No? Nandun na naman yung mock him, saying, Hail, King of the Jews. Di ba ang hirap ng ginawa sa ating Panginoon? Nilagyan siya ng crown of thorns sa ulo niya. Tinig, corona ng tinig. Sinulatan mo nga sarili. Paano kaya kung tayo nilagyan? Dapat tayo yun eh. O sa akin, di ba ito? Dapat sa atin yun eh. Tama? Pero ang Panginoon, ang siyang umako. Ang Panginoon, ang siyang Christian. kumuha na dapat tayo ang kukoronahan ng tinig. No? Tayo dapat ang ahampasin. Tayo ang duduraan. Tayo dapat ang ipapako sa krus. Tayo dapat yung umubaran. No? Tayo dapat yung papatayin. No? Pero hindi ang Panginoon ang pinatay. No? Pagpako at pagkahamak. Sabi sa Luke 23 verse 33. Luke 23. Balik tayo sa Luke. Luke 23 verse 33. And when they were come to the place which is called Calvary, they crucified him, and the malefactor one of the right hand and the other on the left. So dito na yung tinako na ang Panginoon. No? At inubaran siya sa verse 29. Doon sa Matthew chapter 27 verse 29, inubaran po ang ating Panginoon. Okay, Matthew 27 verse 29. Inubaran po ang ating Panginoon. At hinampas ang ating Panginoon doon sa Matthew 27 verse 30. So makita po natin, bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? No? Because I believe for me He died. For you, Christ. No? Died for you. I believe for me He died. Kaya yun po yung ating pinamagatan, no? So point number 1, I believe for me He died. No? Number 1, makita po natin the reality of the need. The reality of the need. Why He had died? Why he had to die? No? Bakit? No? Bakit po dapat siyang mamatay? The reality of the need. No? The realidad, ang realidad ng pangangailangan. No, kailangan yung need. Kailangan niyang mamatay. Bakit? Para sa atin. Para sa iyo. Para sa ating katubusan, sa ating mga kasalanan. No, yun pong pinaka-the best na sagot po kung bakit siya po ay namatay para sa iyo at para sa akin, para sa ating mga kasalanan. No? Kaya nga sinabi po sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Who loved me and gave Himself for me. Gave Himself! Di ba yung awit din? He gave Himself to pay the debt of without pay. Di ba? Medyo hindi ko na maano, mas paano na yung aking lalamunan. Pero yung word, yung ano doon, yung lesson na makikita natin sa awitin, no? Binigay niya ang kanyang sarili para sa iyo. Amen. Para sa atin. Yeah. I believe for me, He died. Amen. He gave Himself for you and me. Amen. No, yun ang sinabi ng Galatians chapter 2 verse 20. He gave Himself. No? Siya ay nagbigay ng kanyang sarili, ng kanyang buhay para sa iyo. No? Kaya malaking bagay po yung ginawa ng Panginoon. Why? I believe for me He died. I believe for me He died. No? Kaya naniniwala ko para sa akin yung ginawa niyang, no, na para sa akin namatay siya. Para sa iyo, namatay siya. Para sa akin, namatay siya. I believe for me He died. So makita natin yung personal salvation through the substitutionary death of Jesus Christ. No? Yung personal substitution through the death, no? Substitutionary or death of Jesus Christ dito, no? Personal na kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Personal na siya yung nag-substitute, pumalit, no? Para sa iyo at para sa akin, siya yung substitute. Para sa basketball,
Merong substitute, di ba? Sab, Ano yung waiting? ako munang papalit. Imbis na ikaw dapat yung maglalaro, may nagsab sa'yo. May pumalit sa'yo para siya ang maglaro. Amen. Ngayon, ganun din sa Panginoon. Imbis na ikaw ang ipako, tayo ang ipako, siyang pumalili sa atin. Kaya sinabi dito ng ating kapatid niya si Apostol Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. No? I am crucified with Christ, nevertheless, I live. And the life is I now live in the flesh. Sabi dito, yung buhay na meron ako ngayon dahil sa Panginoon. No? I live by the faith of the Son of God. Nabubuhay ako dahil sa pananampalataya ako sa Panginoong Diyos. Who love me, na nagmahal sa akin, and gave Himself for me, na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin, ng kanyang sarili para sa akin. Okay? So point number 1, the reality of the need. Why he had died? Why he had to die? No? Dahil sa ating mga kasalanan. Number 2, the provision of the substitute. The provision of the substitute. No? Yung provision na nakapalit, paano siya namatay? No? How he died? Paano ba namatay ang Panginoon natin? So makita natin yung provision for sins. Ano sabi ng 1 John chapter 2 verse 2? No? Basahin po natin yung provision for sins. Ano po sabi ng 1 John chapter 2 verse 2? Sabi dito 1 John chapter 2 verse number 2. And He is the propitiation for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amen. No? Kaya makikita natin siya nagbigay na, siya yung naging kapalit para sa ating mga kasalanan. No? Nakita po natin dito. Show Christ as the covering for sin. Pampalubag loob o pang-alis ng galit ng Diyos Ama. Siya ang naging pampalubag loob sa Diyos Ama. Siya yung nagtanggal ng galit ng Diyos Ama. No? Yun po yun. Yun yung tinatawag na propitiation. No? So, yung subpoint niya, provision for sins. Subpoint number, letter B, substitutionary sacrifice. No? Makita natin yung substitutionary sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. No? Substitutionary sacrifice. Isaiah 53 verse 5. Ano po yung ginawa ng ating Panginoon? Outline Christ talking the punishment. So makita natin yung ginawa ng Panginoon dito sa Isaiah. Isaiah 53 verse 5. Ano po ang sabi ng Bible sa Isaiah 53? Isaiah 53 verse 5. Sabi dito, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon Him, and when He is struck, we are healed. No? So makita natin yung paghalili. Pag sinabing substitutionary, paghalili niya para magsakripisyo siya para sa iyo at sa akin. No? Imbis na ikaw at ako ang magsasakripisyo sa krus, hindi nangyari. Ang ginawa ng Panginoon, siya ang humalili sa iyo at sa akin. Siya naging substitute. No? Kaya makikita natin yung substitutionary sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Pero mo, duraan ka, ipako ka, no? Ampasin ka, tusukin ka, lagyan ka ng corona ng tinig. Hindi natin kaya yun. Doon pa lang siguro sa paghampas sa pag-ataw sa atin ng mga sima. Alam niyo po yung inaataw sa kanya, may sima yun. Kung saan yun ay umaano sa laman. At kukunin niyo yung laman na yun. No? Hirap yun. Pagkatapos yun, bubuhatin mo yung krus. No? Mula doon sa
ilang oras mong bubuhatin yung krus at malayo. At napakabigat ng krus na dadalhin at papasanin natin. Hindi natin kaya yun. Tapos habang nandun ka pa sa krus, meron magbubulyaw sa iyo. Crucify him. No? Crucify him. Hindi nila na-realize nung yung ginawa ng Panginoon na doon sa 5 tinapay at 2 isa nagbigay ng milagro. Hindi na lang nila nalaman yung mga pipi, bingi, bulag, nagkaroon ng kagalingan. Hindi nila nalaman na kung saan yung mga sakit nila pinagaling ng Panginoon. So makita po natin, no? Wala silang, hindi sila ungrateful sila, unthankful sila. No? So makita natin mga kapatid dito, kinuha ng Panginoon, no? Siyang naging halili. Substitutionary sacrifice. Okay? So yan po yun. Sabi po dyan, no? Si Kristo ay kumuha ng, siya ang pinarusahan na dapat ikaw ang pinarusahan para sa iyong kasamaan o kasalanan. No? Ikaw dapat ang pinarusahan, ako dapat yun. Tayong lahat yun dapat. Pero siya ang umalili. Siya ang nagsakripisyo para sa ating lahat. Okay? So, subpoint letter B, substitutionary sacrifice. Letter C, God's love magnified. God's love magnified or manifested. God's love manifested. Romans 5:8, alam na po natin to. Romans 5:8. But God commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. No? While we were yet sinners, mga kapatid, tayo mga kasalanan, while we were yet sinners, Christ died for you. Christ died for me. Lahat tayo makasalanan. God, no? For me, He died. Kaya ang ganda po ng awitan na yun. Alam niyo po nung umawit, nung nihinsayo namin yun sa bahay. Siguro nakailang hanggang alas 12, hanggang bago ko matapos. Nakailang beses, paulit-ulit. Habang inaawit ko kanina, tumutulong ang luha ko, talagang hindi ko mapigilan. Dahil kasi napakaganda po ng awitin. No? I believe for me, He died. Namatay talaga ang Panginoon para sa iyo at sa akin. No? Kaya naniniwala at nagtitiwala tayo para sa akin, para sa atin, namatay siya. No? Kaya napaka halaga ng ginawa ng Panginoon. God's love manifested, but God commended His love toward you, toward me. No? No? Sabi, but God, no? Commended His love toward you and me. Sabi doon sa bandang uli, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, says John 3:16, should not perish, but have everlasting life. But God commended His Son toward, no? He gave His only begotten Son, si Jesus Christ. Kaya makita natin, di ba nasa ano po natin yan sa Jesus say, but God commended His love. And that's why we were yet sinners, Christ died for us. Nandito yan sa ating Jesus say. Madalas po natin yan, pinapaprint, di ba? So, yun po yung ginawa ng ating Panginoon. But God commended His love toward us. In that why we were yet sinners, Christ died for us. Take note, palagi natin isipin, alalahanin, Christ died for you. Christ died for me. Christ died for us. Siya ang humalili para sa iyo at para sa aking mga kasalanan. Sa ating mga kasalanan. Pero salamat, yung pag-ibig niya nag-manifested. No? Nag-manifest yung kanyang pag-ibig. But God commended His love while we were yet sinners. Na tayo'y makasalan. No? Christ died for you. Died for us. Amen? Yan po. So point number 2, the provision of the substitute. Ano yung una? The reality of the need.
Number 2, the provision of the substitute. No? So, makita po natin yan. Number 3. Okay? So, bago tayo matapos sa number 2, mayroon pa, personal application. No? Subpoint, letter D. Personal application. Believe that Jesus took my place on the cross. So magtiwala, ano tayo na siyang kumuha ng place mo doon sa cross ng Calvary. No? Magtiwala tayo na siya ang kumuha ng place na para sa iyo at para sa akin doon sa cross ng Calvary. Yun yung application makita natin. So point number 3, the personal appropriation. The personal appropriation. No? Yung ating pong pagtitiwala. No? I believe. Yung word. I believe. For me, He died. Yung word na I believe, yun yung po yung appropriation. Personal appropriation. No? A-P-P-double-P yun eh. Appropriation. Okay? So yung word na I believe, yun po yung appropriation. Nagtitiwala tayo. Ano ang nais ng Panginoon na tayo magtiwala? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 89, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, clarification mga kapatid, that salvation is a gift of grace, not earned by works or good works. Yes. No? So, by faith tayo. Amen. Through, salvation is by faith on the cross of Calvary. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, pananampalataya lamang, no? Faith only. Yes. No, malinaw na malinaw. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8-9 na ang kaligtasan po ay kaloob, biyaya. Hindi ito Amen. sa pamagitan ng mga ginawa natin, kundi ito ay biyaya. Ang biyaya, yun yung hindi mga nakikita, no? Pero yun po ay biyaya, yung grace o biyaya, no? Na kung saan ay dumarating na grasya ng Panginoon. Okay? So makita po natin, faith alone. So, subpoint ng number 3, the personal appropriation, faith alone. No? Sa pananampalataya tayo nakakilala sa Panginoon. Accepting testimony, subpoint letter D. Ano yung accepting testimony? 1 John 5:10 highlights believing the witness within. So meron ng witness o saksi sa iyo, sa buhay mo, na meron ka na ngayon na assurance of salvation. Naka-record na ang pangalan mo ay nakalista na sa aklat ng buhay. 1 John 5:10, basahin po natin. Kaya makikita natin yung testimony mo, no? Accepting testimony highlights believing the witness within, no? Yung pagtanggap ng patuto. Makikita natin dito na naniniwala ka na sa patuto sa loob mo mismo, na witness ka. Witness yung banal na espiritu na ikaw ay anak ng Panginoon. Tayo ay anak na ng Panginoon. No? Dahil meron na tayong assurance of salvation. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 10? He that believeth on the Son of God hath the witness. No, nakita niyo po yung word witness. No, magiging saksi. Tayo talaga ang totoong saksi. Hindi yung mga nasasabing silang saksi na hindi naman naniniwala pag namatay kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Hindi po sila ang totoong saksi. Ikaw at ako ang totoong saksi. Okay? At pagka totoo tayong saksi, alam natin ang ating patutungan. Amen. Meron tayong eternal security. Yes, sir. Meron tayong assurance of salvation. Amen. Once we are saved forever. Pag tayo ligtas tayo habang buhay. Amen. Hindi nawawala ang salvation, mga kapatid, sa atin. No?
Kaya makikita po natin yun ang pagkakaiba natin sa nagsasabi ng saksi sila. Tayo, ang saksi, talagang totoo. No? Hindi nawawala yung kaligtasan. Yun yung accepting testimony. Kaya sabi diyan, witness in himself. No? Yung mismo yung banal na espiritu ang nagpapatotoo. He that believeth not God had made him a liar. Yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, sila ay sinungaling because he believed not the record that God gave of His Son. No, hindi sila naniniwala na binigay, no, ang Panginoong sa Kristo para sa atin. Okay? Kaya kailangan tayo magtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Accepting testimony, no? Then, subpoint letter C. Dito na tayo sa personal declaration. Nagkaroon ng declaration, kaya si Paul sinabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Makita niyo po, Paul emphasized Christ's love. So nakita natin dito, sinabi ni Paul, ni-emphasize niya na mahal siya ng Diyos. No? Christ loved me and gave Himself for me. No? So yung personal declaration dito sa Galatians chapter 2 verse number 20, binibigyan din ni Paul na mahal siya ng Panginoon at binigay ng Panginoon ang buhay niya alang-alang kay Paul. Alang-alang sa atin. Kaya sinabi, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live, no? Yung buhay na meron ako ngayon, I live by the faith of the Son of God, who loved me, nagbigay sa akin ng pag-ibig, and gave Himself for me, at nagbigay sa akin ng kanyang buhay. Okay? So, yun yung personal declaration niya. Then, yung personal application, makikita nyo, moving from knowledge about Jesus to personal trust. No? So, yun po yung nagkaroon po ng application, yung paglipat mula sa kanyang kaalaman tungkol kay Kristo. Nalaman niya si Kristo ang tagapagligtas, so nagkaroon na siya ng pagtitiwala doon sa tagapagligtas. No? Yun yung makikita natin yung personal application dyan. So, yun yung personal appropriation. I believe. Yung word, I believe for me, He died. Yung word na I believe, yun yung personal appropriation. No? Nagtiwala, pagtitiwala sa ating tagapagligtas. Malinaw po? So, yun yung pangatlo nating punto. And the last, dito na po tayo sa panghuli, the result of believing. Ano na yung resulta ng nagtiwala ang tao sa Panginoon? Ikaw, ako, na nagtiwala, tinanggap ang Panginoon, ano yung naging resulta? No? Dahil, I believe for me He died, yung appropriation nandun, so may resulta sa ating appropriation, sa ating pagtiwala sa Kanya. Ano yung resulta? The result of believing, the new life. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Bagong buhay meron na tayo ngayon. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Thank God! I believe Jesus Christ died for me. No? For me, He died. No? I believe Jesus Christ, for me, He died at the cross. Kaya meron na tayong tinatawag na new life. No? Bagong buhay. So point number 4, the result of believing. Ang resulta ng paniniwa o pagtitiwala natin sa krus ng Kalbaryo sa ating Panginoon sa Kristo ay nagkaroon na ng tinatawag na new life. The new life. Life from death. Subpoint letter A, life from death. Ano sabi ng John 5:24? Ano po ang sabi ng John 5:24? Nasaan pa siya? Ang tagal niya. Sabi po sa John 5:24, ito po yung ito na po yung subpoint letter A. Doon sa ating po pang-apat na punto, the result of believing, life from death.
John 5:24 promises passing from death to life through belief. No? Yung buhay mo mula sa kamatayan, ngayon naman, no? Sabi dito ay nagkaroon na ng changes, no? From death to life. Dahil meron ng pagtitiwala ang katulad natin sa Kanya. No? So mayroong paglipat, may changes mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Okay? So naandyan po dahil tayo ay meron ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Life from death. Yan yung new life. No? John 5:24. Sabi po sa Bible sa John chapter 5 verse 24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, take note, and believe it on him that sent me, hath everlasting life. Meron na tayong buhay na walang hanggan nung tayo nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. And shall not come into condemnation. Di na tayo pupunta sa kapamakan sa impyerno, but is passed from death unto life. No? Kaya hindi na tayo mamamatay ng 2 beses. Isang beses na lang. Amen. At kung magkataon man, no, hindi ka na rin mamamatay pagdating ng rapture. Dahil magiging incorruptible na ang katawan mo. No? Doon sa matitirang buhay pagdating ng rapture. Halimbawa, natira tayo na buhay pagdating ng rapture, hindi na tayo mamamatay physical. Naging incorruptible na kasi yung ating katawan. Gagawin ng Panginoon yun. No? Immortal, glorified body. So, yun po yung mangyayari mga kapatid. No? So, malaking bagay po yun na kaya si Paul gustong-gusto niyang ma-rapture siya. Kasi special event yun eh. Pinakamagandang event na mangyayari sa buhay ng Kristiyano na ira-rapture siya ng ating Panginoon. Tayo. No? Kaya mayroong life from death. No? Subpoint letter A, sa pang-4 na punto, life from death. No? Letter B, new creation. Ano yung sinabi ko kanina? 2 Corinthians 5:17, describe being made new in Christ. No? Naging new in Christ na tayo. If any man be in Christ, he is a new creature. Amen. All things are passed away. Behold, all things are become new. No? Kaya mapapasin sa 2 Corinthians, sinabi dyan, ano ko to eh, pansinin niyo po, 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito, if any man be in Christ, is a new creature. Pansinin niyo po yung word na creature dyan. Hindi sinabi creation. Kasi, maraming creation ng Panginoon. Ay yung creation ng Panginoon, mayroong hayop, may mga puno, creation yon. Pero bakit nilagay dito creature? Para sa human being. Ang human being, siya lang po ang mayroong tinatawag na soul. Ang hayop walang soul. Kaya ginawa po dito creature para makita natin tayo ito. No? If any man being Christ is a new creature. Hindi sinabing, if any man being Christ is a new creation. Creature. No? Hindi ginawang creation. Ang nakalagay, creature. Okay? Kaya malaking bagay, ito ay tumutukoy sa atin. Tayo po yung creature. No? Yung creation kasi, maraming creation na nilalang ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Maraming nilikha ang Diyos. No? Mga hayop, mga puno, pati yung araw, buwan, no? Pero hindi po kasama yun dito. Kaya ginawa po dito sa King James Bible natin, creature. Hindi creation. At ito ay tumutukoy lamang po sa atin. Kaya sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago nang nilalang. No? All things are passed away. Behold, all things are become new.
Amen. Okay, nakuha niyo po? Amen. Kaya magkaiba po yung creation sa creature. Okay? Pag sinabing creature, para sa atin yun. Okay. Kaya, diyan po, subpoint letter D, new creature. New creation. No? Second, new creature. New creature. No? 2 Corinthians 5:17, new creature. Describe being made now in Christ. Okay? Bagong nilalang na inilalarawan dito sa 2 Corinthians 5:17. No? Yung naging bago na tayo kay Kristo. Then letter C, victory. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:57? Offers victory over sin and death. But thanks be to God which given us the victory. No? Binigyan tayo ng tagumpay doon sa 1 Corinthians 15:57. Offers, no? Victory over sin and death. So, nagkaroon tayo ng victory sa kasalanan at sa kamatayan. Hindi na tayo, pinatawan na tayo sa ating mga kasalanan at meron na tayo, at sa kamatayan naman, hindi na tayo mamamatay ng 2 beses. Isang beses na lang. No? So, kung aabot tayo sa rapture, hindi ka pamamatay. Okay? So, nakita po natin yung 1 Corinthians 15:57. Offers victory over sin and death. Yung tagumpay dito sa 1 Corinthians 15:57. So, yan po yung inaalok ng Panginoon, no? Na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Okay? So, yan po yung pang-apat na ating. And then yung personal application dito sa point number 4, living in daily gratitude for the finished work. No? So nakita po natin yung pamumuhay dapat natin sa araw-araw ay magpasalamat tayo na natapos natin yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Ganda po yun. Kaya obtain the crown, di ba? Sabi ng youth sa youth camp. Tapusin natin yung ating mga takbuhin, mga kapatid. No? Magpasalamat tayo, natapos natin yung mga dapat natin gawin sa buong araw ng linggo ngayon. At sa mga susunod pa na mga gagawin natin na mga araw para sa Panginoon, yan yung finished work natin. No? Living in daily gratitude for the finished work. So, yung application dapat nandyan. Meron tayong matatapos sa ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay maglilingkod sa Kanya, tapusin natin. Kung siya, no? Tapusin natin yung dapat tapusin. So, sabi ng awitin, sabi doon sa awit kanina, no? I believe for He died. At sa bandang uli yun, may nakalagay doon sa bandang uli, finish. It is finished. Doon sa pang-apat na stanza. Okay? So, yun po yung makikita natin. Then, sa conclusion, makikita natin yung invitation dito. No? Yung invitation na kung saan sinabi ng John 3:16. No? God's love, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, nandun yung tinatawag na conclusion at invitation sa mga nagtiwala sa Panginoon sa Kristo. No? I believe for He died. So, nandun yung conclusion. No? Nagtiwala tayo dahil siya inamatay para sa atin. Para sa atin siya inamatay. Kaya malaking bagay po yung awit din na yun. Malaking challenge po yun. Action. Believe today that Jesus died for you. Accept that personal sacrifice. No? Kaya maniwala at magtiwala tayo ngayon kay Jesus na siya ay namatay para sa atin, para sa iyo at para sa atin. Siya ay namatay. Tanggapin natin ang katotohanan. Sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, basahin natin. The last verse aking sasambitin. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse number 24, sabi po ng Bible, who is also bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripe ye were healed. No? Nakita niyo po,
His own self bear our sin in His own body on the tree. Saan yun? Sa Calvary. Yung sarili niyang katawan, ibinigay niya para sa iyo, para tayo lubusin sa ating mga kasalanan. Napakabuti ng Panginoon. At napakapalad natin sapagkat imbis na tayo ang ipako sa krus, mamatay, siyang namatay, siyang itinapok para sa ating mga kasalanan. Kaya napakaganda po ng ating pinag-aralan. I believe, for me He died. I believe, and you also, that God died for us, died for you, and for me, on the cross of Calvary. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong ginawa sa cross ng Calvary 2,000 years ago. Tunay nga pong napakabuti mo sa amin, sa kabila ng kami po ay maruming basahan. Kami po'y mga makasalanan, Panginoon, na hindi karapat-dapat, pero salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon, ng pag-asa, na kami sumampalataya sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ikaw ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan, at bigyan kami ng pag-asa, Panginoon, na kami ay sasampalataya sa iyo at magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pribileyo at opportunity na ipinagkaloob mo sa amin, na kami po ay maging anak niyo at tagapagmana ng iyong kaharian sa langit. Salamat po, hindi na po kami mamamatay ng 2 beses. Salamat po, sabi, there is no condemnation which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lord, we thank you, Lord. Hindi man namin malaman lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, pero salamat po, Panginoon. Pinaalala mo sa amin, yung ginawa mo ay kumpleto. Yes. Kumpleto po yun para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Yung ginawa mo, Panginoon, ay hindi namin kayang gawin. Pero salamat, natapos mo, Panginoon, para sa ikakabuti namin, para sa ikakaligtas po namin, Panginoon. Salamat po. At nang ikaw ay namatay, nilibing, salamat na buhay ka sa ikatlong araw. Maaaring sinabi ng iba, ninakaw ka lang, Panginoon, ng iyong bangkay. Pero hindi po totoo na ikaw po ay ninakaw. Sapagkat sa ikatlong araw, patunay na ikaw ay nabuhay sa mga patay. Ikaw ay Diyos na mga pangyarihan. Salamat po, Panginoon. Meron kaming Diyos na nabuhay sa mga patay at di na po muling mamamatay, Panginoon. Ganon din po kami, Panginoon. Kami po ay mawala man dito sa mundo. Mamatay man kami, pero alam po namin, makakasama ka namin sa langit. Salamat po, Panginoon, sa aming natutunan. I believe, for me, you died. Lord, we thank you, Lord. We believe you died for us. Kailangan lang po namin itong alalahanin palagi, na kami po mga Kristiyano bilang anak niyo. Palagi namin maalala yung ginawa sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya nga po meron mga time na kami po ay naglo-Lord's Supper. May mga time kami po ay naglo-Lord's Supper sapagkat sinabi, remember thou me. Sabi po ng Bible, in remembrance of me. Bilang pag-alaala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. At binabalik po namin ang papulit pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa iyong ginawa para sa aming mga kasalanan. At sa aming patutunguhan ngayon, salamat po, hindi na po sa impyerno, sa inyong kaharian na po. Pinupuri ka natin sa salamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, diyan po tayo magbukas, mga kapatid. I believe for me, He died.